rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload pa rin. Kasi maganda ako. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay, lalo na yung mga nakatira sa ibang lugar, katulad ng Amerika. Sana lahat kayo ay okay ang gising ninyo at okay ang sitwasyon nating lahat, di ba? And then of course, sa mga taga-Saudi naman, ayun. So, syempre, alam ko paggabi na dyan, yung iba nagluluto habang nanonood sa akin. Thank you so much guys, syempre sa support at pagmamahal. At saka syempre, yung dito naman sa parting Asia, syempre patulog na yung iba. And then, ayun, see you tomorrow naman sa mga taga-Pilipinas. So, yan! So, maraming salamat syempre ng bonggang-bongga sa itaas dahil napakaganda ng araw natin for today. Ako, ang experience ko sa school ay wala naman ako masyadong ginawa kasi nga, tawag dito, test ng mga bata o so nagbantay kami. Yon, so naglaba ako ng bonggang-bongga kasi nga tawag dito, yung table namin, yung sa cover sa table, sobrang dumi, gusto nila i-washing machine. Sabi ko, hindi kaya ng washing machine niya, kahit i-washing machine mo yan, hindi matatanggal yan. Kailangan dyan yung talagang kusot ng kamay. So, yun yung ginawa ko at natuwa sila kasi talagang luminis ng bonggang-bongga. Hindi talaga sila marunong mag-alaga. Kakaloka. Kahapon nga may chichika ako sa inyo. So, naglaba ako ng sapin sa kama, di ba? Sa yung comforter namin. Tapos, so, doon sa baba, yung washing machine, so, puno. Naloka ako doon. Sama-sama yung underwear, sama-sama yung socks, sama-sama yung damit. Sabi ko, nilagay na lang to lahat. Sabi ko, kaloka naman to. So, dapat hindi ganun. Diyos ko, tumbling ang beauty ko. Anyway, so yon. So, sila naman yun, hindi naman ako. Ay, nako, nakakaloka, mga chika. At eto na nga. So, kanina, ini-reveal na ang pambato ng Laguna. So, eto nga, syempre nandiyan si Aliana Aduana. So, confirm Aliana Aduana. So, lalaban ng Miss Universe Philippines. So, syempre natuwa ako kasi merong malakas na kandidata. Alam mo yon, yung iba sinasabi nila, nako, matatalo naman yan. So, yung mga negang mag-isip, laban lang, hindi naman natin alam, di ba? Iba yung nakaraan taon, iba yung this year. At iba si Aliana Aduana. Huwag natin siya itulad sa sa mga naging kandidata nung nakaraan. Kung hindi siya suswertehin, wala tayong magagawa. Pero kung suswertehin siya, di bongga, di ba? Sus ko, wag na natin siyang gawing big deal. Basta ang importante, nandyan siya at may chance siyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. So, yun yung abangan natin kung paano siya makaka-penetrate ng bonggang-bongga. Di ba? Yun. And then, eto na nga. Siyempre, nag-aabang naman tayo ng mga susunod na revealing naman. Ay, sa mga pinag-uusapan nga, yung Taguig. Oo. Sa Taguig kasi, ang pinag-uusapan dyan ay si Christy McGarry at saka si Katrina Ligado. Si Katrina Ligado, to be honest, gusto ko din to kasi kabugera din talaga to in terms of pasarela, performance. Ay nako, iba din yung datingan neto. Plus beauty, maganda din. Alam mo, excited ako kung sakaling ilalaban to kasi iba din talaga yung performance neto As in, pumapalo ng bonggang-bongga. Pero excited din ako kung halimbawa si Christine McGarry yung ilalaban nila. But I wanted to her na sana ito si Christine McGarry, kung sakaling sasali siya uli, sana naman mag-repackaging siya at sana
talagang, alam mo yun, mag-under training siya in terms of pasarela, in terms of mga pasabog, di ba? So, yun yung inaabangan ko sa kanya. Alam ko na magaling din to kumuda. Alam ko na may beauty din talaga. At plus, syempre, yung height, winner, di ba? Yung tangkad talaga ni, ni Christy McCary, iba din. So, interesting, di ba? So, magiging matindi. Pero parang feeling ko, since kasi na si Liana Aduana nandiyan, parang mas magandang itapat sa kanya si Katrina Ligado. Nakikita nyo ba? Kasi si Katrina Ligado, in terms of performance, talagang turumpo din to. Sobrang winner din. At saka, yun, kayang kumabog. So, kung magkakabugan silang dalawa ni Aliana, di mas bongga, di ba? Ay, nako. So, isa siya sa mga potential na gusto kong makita. Pero kasi ang revealing nila ng kanilang kandidata sa next week pa eh. Medyo, hindi ko alam next week o sa Sunday. So, abangan natin. Kasi malapit naman na. Malalaman na natin yan. Konting ano na lang, konting panahon. But, tulad nga na sinabi ko, kung si Christy McCary ang ilalaban nila, I think okay din naman. May laban din. Pero dapat mag-repackaging. Pero kung si Katrina Ligado, to be honest, wala naman dapat i-repackage si Katrina Ligado kasi talagang ano yan eh, kabogera. Com skills lang ang kailangan niyang paghandaan kasi doon siya medyo mahina. Pero kung makakalusot siya at may papanalo niya to, why not? Pwede din si Katrina Ligado na ipadala mo sa supranational. Sa totoo lang, kaya lang ayun, kailangan lang talaga mag-under training pagdating sa Q&A. Kasi ayun nga yung problema sa kanya. Medyo mahina talaga yung com skills niya. Hindi siya ganun kakumpiyansa. Pero pwede din siya sa Miss Cosmo kung sakali, di ba? Maraming pwede kasi yung alam mo yun, sa Miss Cosmo, kabugera din kasi ang kailangan dun eh. So, ayan, pwede din si Katrina Ligado dyan, lalo na nagtaas din ng age ang Miss Cosmo. So, saan pa ba? Kasi kung performance level kasi ang pag-uusapan, doon talaga, maaasahan mo talaga si Katrina Ligado kumpara kay Christy McCary. Pero kung beauty at saka height, body. So, ayun naman yung laban ni Christy McCary. I wanted to Christy McCary na magbalik sa Miss Universe Philippines. Pero mas gusto ko sana magbalik siya with talaga. Alam mo yon yung repackaging candidates. Kasi yun yung kailangan niya para manalo dito. Kasi kung magre-repackage siya, mananalo siya. Pero kung ang pagbabalik niya ay katulad lang noong nakaraang taon, baka mabalik lang siya uli doon sa fourth runner-up. So, dapat i-level up niya yung sarili niya. At kung si Katrina Ligado naman, kung dati naka-runners-up din dito sa Miss Universe Philippines, kailangan din syempre ng level up. Hindi naman to joke, lalo na nandiyan si Aliana Aduana na isa sa mga matindi nilang makakalaban at saka yung mga baguhan. So, mag-level up sila para kung gusto talaga nilang manalo dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Kasi kung wala silang gagawin, wala talagang mangyayari. Diba? Diyos ko Lord, I'm so excited for Katrina Dimaranan at saka kay Christy McCary. Pero kayo guys, tingin ninyo, kung papipiliin kayo, sino sa dalawang to ang gusto ninyo na mag-compete bilang pambato ng tagig ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Katrina Dimaranan o Christy McCary? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung sino naman ang nakikita mong potential para sa Miss Universe Philippines for 2024 sa kanilang dalawa. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, so magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang.
Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.